Si Pedro at si Cornelio, Gawa chapter 10 verse 1 to verse 33. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italyana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot. Ano po iyon, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang mga ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari sa kainutusan sa Jope. Kinabukasan, nang malapit na sa Jope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang waring malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya sa isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro! Magpatay ka't kumain." Ngunit sumagot si Pedro, Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitaing iyon. Dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio. Nang malaman nila ang bahay ni Simon, sila'y pumunta roon at nagtanong kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinagbubulay-bulay pa ni Pedro ang pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, "May 3 lalaking naghahanap sa iyo. Manaog ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila, sapagkat ako ang nagsugo sa kanila." Kaya't pumanaog si Pedro at nagsabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano po ba ang maipaglilingkod ko?" "Kami po'y pinapunta rito ni Kapitan Cornelio," tugon nila. "Siya'y mabuting tao at may takot sa Diyos at iginagalang sa bansang Hudyo. Sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila at sinamahan siya ng ilang mga kapatid na taga-Jope. Dumating sila sa Cesarea matapos ang maghapong paglalakbay. Naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Patuloy silang nag-usap habang pumapasok ng bahay at nakita ni Pedro na maraming tao roon. Sinabi niya, "Alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinaalam sa akin ng Diyos na ang sino man ay huwag kong ituturing na di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, ako'y walang atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon at halos ganito ring mag-iikatlo ng hapon. Ako'y nananalangin dito sa aking bahay nang biglang tumayo sa harapan ko ang isang lalaking nagniningning ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalugdan ang ginagawa mong pagtulong. Ipasundo mo sa Jope si Simon na tinatawag ding Pedro.
nanunuluyan ito sa bahay ni Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabing dagat. Kaagad akong nagpapunta sa inyo. Salamat naman po at kayo'y pumarito. At ngayon nagtitipon kami upang pakinggan ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang sermon ni Pedro, Gawa chapter 10, verse 34 to verse 43. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman siya ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga Hentil, Gawa chapter 10, verse 44 to verse 48. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang ng bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw